Ang tanong ko po sir, kanina po sinabi ni Atty. Conte, that was a very brave thing to say. Nandiyan pa po si Congresswoman Castro yung tungkol sa mga ayuda, AKAP, na bakit nagkaroon ng ang mga congressmen, congresswoman ng budget sa sarili. Trabaho nila, gumawa ng batas. Kung ang nakarinig niyan, taga Korea, Taiwan o Japan, baka magharakiri. Ma'am, ano po yung comment nyo na tinatawag na magnanakaw ang Kongreso po? Salamat po. Well, siguro with due respect po kay Attorney Panelo, no, yung tungkol doon sa issue ng, or sa term ng magnanakaw ang Kongreso. Sagutin mo muna yung tanong. Didepensa mo na naman yung amo mo eh. Eto, halata dumidepensa sa amo. Magnanakaw ang Kongreso. So, hindi po ako privy din sa kanya sinasabi. Hindi kayo payag doon, hindi kayo favor doon na talaga magnanakaw ang Congress? Psst. Kabagay. Sino ba nga amin? Kung ikaw ba naman masaya, maligaya. So, yun, siguro sasagutin ko na lang po yung mga ayuda na nakapaloob doon sa budget. So, yun po ba yung tinutukoy ninyo? At kung bakit lumalahok ang mga kongresista doon sa mga distribution nitong mga ayuda na ito? Well, in the general sense ng ayuda or subsidy sa ating mga mamamayan, di naman po masama yung ayuda. Kaya ang problema lang natin dito ay dapat defined itong mga ayuda na ito na talagang magiging effective ito sa pagtulong sa ating mga mamamayan. Halimbawa, katulad po kami, humihingi din po kami ng ayuda para doon sa mga humingi ng mga magsasaka na naapektuhan ng oil spill sa Mindoro dati. Inamin niya, humihingi rin sila ng ayuda. Sabi ko sa'yo shut up ka na lang Lalabas at lalabas na yung talagang mga, eto, bakit to kanyo ha? Hindi nyo trabaho yan ang mamigay ng ayuda. Kailan sa ating batas na ang mga congressman ang kailangan mamigay ng ayuda? Sabi ko sa'yo, tumahimik ka lang, nalalo ka napapahamak. Madam, ang description ng isang, ang pinaka-main na trabaho at saka masasabi natin yan lang ang talagang dapat i-focus ninyo ay yung batas. Magpatupad ng batas, hindi magpatupad, gumawa ng batas, siguraduhin napapatupad ito. Kaya nga may overseeing kayo, di ba? Pwede nyo ipatawag yung departamento pag may batas kayo. O, ba't di nasusunod tong batas? Ano nangyari dito? At the same time, yung budget. Yan ang description ng hindi mamigay ng ayuda. Yan ay nakagawian na lang na lumalapit sa congressman para humingi ng pera. Nakagawian na lang yan. That's a trap away. Hindi dapat ganyan. Ang gumagawa niyan dapat departamento na executive branch, DSWD. Ang dami pang ibang departamento na dapat sila ang gumagawa, hindi kayo. So dyan pa lang, nilaglag mo na yung sarili mo So inihingi natin yan dahil nakita naman natin na nawalan talaga ng kabuhayan. So may iba't iba kasing klaseng ayuda no? Kaya dumami na nga. At hindi naging hindi naging masyadong defined, lalong-lalo na yung AKAP. No, lalong-lalo na yung AKAP. At ang problema pa dito, Fred, no? Yes, no? Nilahukan pa ito ng mga politiko na dapat ay hindi. I think para madiwanagan tayo, no? Kasi I think Attorney Conte was already trying to explain that Supreme Court case that decided against the pork barrel, or known as PDAF. Ano po ba, ma'am? Just, a very brief summary. Ano po bang sinabi ng Supreme Court regarding PDAF against its constitutionality? In simple terms, ang sabi ay hindi responsibilidad ng Kongreso ang
pamahagi per se ng pera. Pero meron siyang responsibilidad na gumawa ng Batas. budget. Siya ngayon O nga, budget at saka batas. Oh, ikaw na mismo nagsabi. Yan ang yan ang sinabi ng Supreme Court. Although that's ewan ko, wala akong tiwala sa iyo, pero yan ang sinabi, oh. may role ang Kongreso sa paggawa ng budget, pero dun sa pagpapamigay bilang individual na mga miyembro, kailangan may maayos na restrictions. I agree yung sinasabi ni Kong Franz. Hindi ko sinasabing hindi dapat na magkaroon ng role ang mga Kongreso sa budget. Ang hirap ipaliwanag. Sinabi mo na eh. Hindi dapat sila namimigay. Hindi, kinakampihan ko pa rin si kasi kasamahan mo. Buking! Gago! Buking! Alam mo, papalitan ko na yung pangalan ng channel ko, Buking Bay na. Kasi dami nating nabubuking dito eh. Kasi alam nyo, madam, keep quiet na lang kayo para walang nabubuking. Kasi nahuhuli kayo sa sarili nyo salita. Ang hirap ipaliwanag ka tuloy. Sandali, mali na sabi ko, sinabi ng Supreme Court, ang trabaho mag-ayos ng budget. Pero, hindi, tama pa rin pa si Franz Castro. Buking. May tawag sa ganyan. Bukininam. Gumagawa ng budget eh. Oh, ngayon. Pero ang particular sigurong dapat tirahin in moving forward, yung practice na ibibigay ng congressman at sasabihin, parang sa akin galing ito. So sumasang-ayon ka sa congressman na kasama ng DSWD na namimigay ng ayuda? Madam! Gago! Ang hirap magpalusot dahil yung kasama nyo nadulas na namimigay sila ng ayuda. Gago! Kasi daldal ninyo eh. Yan ang problema sa inyo eh. Dapat huwag na kayo magpa-interview. Hindi, galing sa kabanyan ng bayan, galing yan sa'yo at sa tax mo. Ganon ang importanteng pagpapaliwanag. Kaya, ang mas kadikit pa nito, yung anti-EPAL law or anti-EPAL provisions. Yan. Hindi pwedeng itong tulay ay pinagawa ni congressman, mayor, yan. Hindi. Bakit sumasama pa sila para mamigay? Naman niloloko mo naman kami. Ano yun? Sumama lang sila kasi gusto nila makita na namimigay yung DSWD. Tapos puro pangalan nila. Sinasabi mo na, yung logic mo sablay. Sorry madam. I'm really sorry but I have to correct you. Sinasabi mo yung anti-EPAL law na yung picture nila nandun. Paggawa ito ni ganito. Hindi mo ba pareho din yun? Doon sa hindi mo nga nilagay yung picture mo, nandun ka naman. Mas malala yun. Wala nga sa picture, pero live na andun ka. Di ba? Madam, am I right or am I correct? Problema kasi, madam, sana nung nakita ninyong mali na yung sinabi ni Franz Castro, tumahimik na lang kayo. EPAL yung, nandun yung picture, nandun yung pangalan, pero hindi EPAL yung, nandun yung kandidato. Nandun yung politiko, nandun yung congressman sa stage. Siyempre, malamang, maya't maya ang banggit ng host. Maraming salamat sa ating congressman na malapit sa inyo. Maraming salamat dahil kay congressman naging posible ang pagbibigay ng ayuda. Ako may suggestion ako dito sa grupo nila. Huwag nyo nang pagsasalitain si Franz Castro, mapapahamak talaga kayo. Pera ng congressman mismo, hindi pera ng politiko mismo ang ginagastos sa ating mga government infrastructure projects. Naka po. Pera ng taong bayan. Naka po. Kaya hindi dapat yung congressman ang papasalamatan o kaya mismong sasabihin na siya ang may gawa. Walang credit grabbing dahil trabaho niya naman talaga ang gumawa ng infrastructure project at bigyan niya ng pondo. Pero para pang-akunin na sarili mo, Hirap na yan ang hindi paliwanag. pwede.
Kung ako siguro yung kasama ni Franz Castro, mag-walk out na lang ako. Bakit kaya Attorney Cote hanggang ngayon may nakikita pa ako sa kapaligiran na ito ay brought to you by or May picture pa no? picture may lahat iba-ibang hari ambulansya, fire truck, building, eskwelahan, tulay. Bakit hanggang ngayon nadoon pa kaya yan? Ako tingin ko nasanay tayo, tapos tinolerate na natin. Yun na nga. Sinimulan Nasanay tayo na namimigay pati yung mga congressman. Ang hirap ipalusot niyan, mga kababayan. yan, di parang, kakaiba yan. Nung una pa noon, hindi naman eh. Nung bata ako, wala akong nakikitang ganyan na masyadong Pagdating lang ng eleksyon, biglang may picture na. Pero ngayon, mapa-eleksyon o hindi, happy undas. Happy ganyan. Yes. Oh, tapos yung tipong hindi mo na makikita yung kalsada. Kaya, palagay ko tayo rin, kailangan hindi natin tanggapin, kailangan i-reject natin yung ganitong proseso. At natutuwa ako na merong mga politiko na tinatatwa yan. And even mula sa mga totoong party list representatives hanggang dun sa mga local government officials na hindi ko lalagyan ng label ang mga bag, ay yung mga go-bat, yung Christmas packages. Walang label, walang pangalan, nakalagay lang ay local government unit. Two things. I'd like to correct the disimpression ni Congresswoman Castro. Hindi ako nagsasabing magnanakaw ang Congresswoman. Sinasabi ko, yung content ng lahat ng mga open letters coming from Tony Carpio, pati si Drilon, kasama na yung open letter ng mga retired generals, officers, hindi lang linya eh. Maraming open letters na lumalabas, sinasabi nila kung sino sila. Ang sinasabi ko, yun ang impression na kapkoko sa kanila. Pangalawa, yung sa budget naman, ever since kontrang-kontra talaga ako na mga members ng Congress, umapasok diyan sa mga services, yung pagdidistribute. Dapat talaga wala yan eh. Dapat executive lang talaga yan eh. Dapat focus lang sila sa legislation. Pero tinolerate natin ang tinolerate hanggang naging dambuhana na. Ha? Kasi yan ang source of corruption. Kung wala silang access dyan, wala silang makukuha. Correct. Okay. Next question, please. Pagkilo Baskis po, Teleradio Servicio. Kay Attorney Panelo po, ay hingi lang po ng reaction. Although Attorney Conti and Conference can also comment on this. But Sec Panelo, yung reacts lang po regarding dun sa disbarment complaint na inihain po kay former PRRD sa SC po kaninang umaga. Can we get a reaction? Anong basis na ng disbarment? Wala pa po sinasabi so far, pero ang gusto po nila ay ang nag-file po ay yung mga victims daw po ng EJK and human rights advocate. And yun nga po, gusto nilang ipa-disbar or tanggalan po ng lisensya bilang abogado si PRRD. Hayaan na natin yung kung saan sila nag-file at sila mag-resolve yung mga complaints na. Pero on your camp po ba, confident po ba na madidismiss yung case regarding this po? Hindi ko alam po anong magiging desisyon. Ayan siya na mag-iimbestiga sa disbarment. What? We'll leave it to them. Kausap niyo po ba si PRRD about that, sir? Hindi pa. Nung magkausap kami, kasi I was in Davao the night before. Wala pa yan eh. So hindi namin napag-usapan. So hindi pa rin po siya. Ang napag-usapan namin, he is deeply concerned of what is happening in the country. Ayaw niya ng bloodshed. Sana raw, magbago na yung administrasyon. Magkaroon tayo ng pagkakaisa lahat. Ayaw niya ng mga impeachment. Tuloy-tuloy na lang yung trabaho ng gobyerno. So hindi po siya na-inform regarding na may nag-file na nga po ng disbarment case against sa Wala pa. By this time, tulog pa yan. So usually, nagigising alas 7 ng gabi. Natutulog lang alas 7 ng umaga. Sir, sa tingin niyo, nararapat na saan para na disbarment? Kaya inyo dapat ba sa paano disbarment? Kaya nga tinatanong ko anong basis eh. I have to know the basis. Okay. Hold up guys. Let's have ordered sa question and answer natin, no? Meron nakapili. Do you have some more? One more. Ay, comment ma'am? Sige, Dodi, go ahead. Baka mayroon mag-respond pa to this lovely question. Yung disbarment daw. Do you have any comments, ma'am?
Ngayon na ba yung final? Ngayong umaga, yung disbarment? Well, hindi ako abogado, no? So, hindi ko alam yung mga basis ng IBP o sa Supreme Court ba yan, kung ano yung mga basis dun sa disbarment. Tingnan nyo, hindi daw siya abogado kaya hindi niya alam yung basis. Pero, Pero personally, para sa akin, no, dapat lang ma-disbar. Doon, pero hindi niya alam. Hindi niya alam ang basis ng disbarment kung ano kasi hindi nga daw siya abogado. Pero para sa kanya, dapat daw ma-disbar. Eh, hindi mo pala alam bakit mo pa pinadidisbar. Ang bira ka. Ang sakit mo sa bangs. Ang bira to si Franz Castro. sa nangyaring, yung involvement ni President Duterte, no, doon sa EJK, nung panahon niya. Yung mga ginagawa niyang mga pagmumura, na hindi dapat yata ginagawa yon ng mga abogado, 'di ba? Yung mga ginagawa niyang misogynist na mga statement na hindi dapat ginagawa yon ng isang abogado. So kung yun yung basihan, so para sa akin dapat siya ma-disbar. Siguro just clarify ko lang, no? Hindi pala alam. Kasi Sec Panela, I used to be part of the Commission on Bar Discipline sa IBP. Meron kasing 4 general duties ang abogado. Duty to the profession, duty to your client, duty to the court, and duty to society. So, hindi natin alam kung ano yung ginamit na ground. So, very difficult to speculate at this time. Okay? Go ahead. Good morning. Ano kaya hinihintay ni House Speaker Romualdez Na? para umpisahan ang impeachment process? Ano ba yan? Bumabalaan sa Pakisagot, Franz Castro. Sigurado ako, lagi mong kausap si Romualdez eh. Go! tingin ba bumabalanse siya? Okay, ano kailangan niya para mahimasmasan siya? Na dapat simulan na yung impeachment process. Saka doon pangalawa, related. Diba dapat sumusunod sila sa batas? Or na talagang kung merong ganyang initiatives for impeachment sa lower house, diba sumunod sila sa batas at isulong nila at walang sila magpa-pressure sa Iglesia ni Cristo o sa anong simbahan o na denomination. Ano kaya kailangan ni Speaker Romualdez para may masmasan siya sa bisita po natin? Tama po, naniniwala po ako dun sa inyo, no, na dapat talaga gampanan na ng Kongreso yung kanilang katungkulan. Dito na kapag may sinabmit na impeachment ay dapat na aksyonan. Pero siguro po, kagaya na sinabi ko kanina, baka nagbabala-balanse pa ang leadership ng Kongreso, no? Kasi pagkatapos ako personally, alam ko may makukuha talaga yung 103 na yan. Kapag nagkaroon ng party decisions talaga na talagang ituloy itong impeachment. Kaya lang, ang nagiging problema siguro, tinatansya rin nila yung composition ng Senate sa ngayon. No? Kaya siguro, yun ang tinitignan po nila siguro. Ayos. Tagapagsalitanan ni Romualdez. Merong part dito na balikan ko lang yung sa Ikaw, part Sec Panelo. sinabi nito ni Castro yung sinungaling Sandali Sinasabi nating mga supporters, tsaka yung mga complainants sa impeachment, These rallies are para sa Sandali ibang mga issues. Matanong ko lang sa inyo, ma'am, but what's your take on those public officers or politicians who participate or who Yan, appear yan. in the Sandali. rallies? Is that a good thing, a bad thing? Ano po bang tingin niyo ron? Ito yung nagpatunay na hindi talaga, sinasabi kasi ng leadership nung January 13 na ito ay not political. Pero nagpapatunay ito ng kasinungalingan. So diyan tinawag ni Castro na kasinungalingan. Sinungaling ang iglesia. Kasi parang sinasabi niya dito na hindi politika, pero kita nyo naman nandun yung mga politiko. So ibig sabihin, ito isang kasinungalingan. Sinungaling daw kayo mga taga-iglesia. Grabe. Madam, ingat ka sa mga sinasabing binibitawan mong gayaan. Di maganda, magagalit sa yung mga kababayan nating iglesia. Mga taga-iglesia, dapat mangampanya kayo against the hand. Hindi naman di ho sila ganun kasi. Hindi ho sila yun na tahimik po ang iglesia.
Kaya nga binibigay lang nila yung sinusuportahan nila sa mga kapatiran nila the day before para hindi sila nangangampanya laban sa iba. Pero gayon pa man, mantakin mo una, tinawag kayo na mapagkunwari. Pangalawa, tinawag kayong sinungaling dahil pinayagan nyo naman daw yung mga politiko na niyan. Tapos sasabihin nyo, hindi political yan. Sinungaling daw yun. Naku po, mga taga-iglesia. Hindi maganda itong sinasabi ni Castro. Ikaw naman, Castro, hindi naman tama yan. Hindi naman sila nagsisinungaling. Hindi nga nila pinagsalita yung mga kandidato doon eh. Si Marcoleta, hindi ho siya nagsalita doon bilang kandidato. Siya po'y bilang kapatiran at bilang witness noong pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo na mali. Yung pamumulitika, di ba? Yung na hindi due process. Binanggit nung kanilang ministro yun eh. We are not against the impeachment. We are against yung process. Yung due process. Inulit po ni yan. At pinaliwanag ni Marcoleta na ito yung mga hindi nasusunod na proseso. Tama, mali. Kaya kung ako sa'yo, madam, magbalot-balot ka na. Hindi, magbalot-balot ka na. Mukhang di ka na makakaulit sa kamera. Next time siguro, set up na lang para hindi magkamali-mali mga sinasabi mo. Sa bagay. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.